Magandang umaga, blessed morning, brothers and sisters in Christ. Maligayang pagdating po sa ating banal na pagsamba at pakikisama bilang isang pamilya sa Panginoon. Maging kayo man ay narito sa ating banal na sambahan or online, sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon at pasalamatan. Ngayon po, lumalapit tayo ng may bukas na puso at isipan, handang tanggapin ang kanyang salita at lumago sa pananampalataya. Anuman ang pinagdaanan natin ng nakaraang linggo, ngayon ay isang bagong araw, isang pagkakataon upang muling lumakas, mapuno ng kapayapaan at magtiwala sa katapatan ng Diyos. Habang tayo'y sumasamba, alalahanin po natin na ito ay hindi lamang isang gawain, kundi isang alay ng pagpupuri, isang pagkakataon upang pangarangalan po natin ang ating Diyos Ama at lumapit sa Kanya. Kaya't hinahikayat ko po kayong lahat na umawit ng may kagalakan, manalangin ng may katapatan at makinig ng buong puso sa Kanyang salita. Naway maranasan po natin ang Kanyang biyaya, madama ang Kanyang presensya at mapuspos po tayo ng Kanyang Espiritu. Ngayon po, simulan po natin ang ating pagsamba sa pamamagitan ng panalangin. Sama-sama po tayong manalangin. Aming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa inyong dakilang pag-ibig at biyaya na nagtipon po kami ng araw na ito dito sa aming bahay-sambahan. Tunay nga po na ito ang araw na ginawa mo, kaya kami ay magagalak at magpupuri sa inyo. Panginoon, inaanyayahan ka namin sa aming kalagitnaan. Punuin mo ang lugar na ito ng iyong presensya. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso at alisin ang anumang hadlang na maaring humadlang sa aming pagsamba sa inyo. Aming Ama, itinataas namin sa inyo ang aming worship team, Panginoon. Pagpalain at pag-alabin mo ang kanilang mga puso sa paglilingkod. Hipuin mo ang kanilang tinig at ang instrumento upang ang kanilang awitin ay maging mabangong handog sa pagpupuri sa inyo. Gayon din po, Panginoon, ipinapanalangin din po namin ang aming tech team or mga tao na sa likod po ng gawaing ito na nagsisiguradong maayos ang tunog, visuals at live stream. Pagpalain mo ang kanilang gawain at bigyan sila ng lakas, talino at tiyaga upang magampanan po ang itong na may kisagasigan ang inyong kalwalhatian. Ipinagdarasal din namin ang buong kongregasyon, Panginoon, mga narito sa loob ng simbahan at mga nasa online. Hipuin mo po ang bawat isa sa mga pagod, bigyan mo po ng kapahingahan. Sa mga mabibigat na may dalahin, ipagkaloob ang kapayapaan. Sa mga nawawalan po ng pag-asa, palakasin mo po ang kanilang pananampalataya. Panginoon, itinataas namin ng aming pastor na magbabahagi ng inyong salita. Punuin mo siya ng karunungan, kapangyarihan, at banal na espiritu. Gamitin mo po siya bilang iyong daluyan ng pagpapala upang ang bawat salita ng kanyang bibigasin ay magbigay inspirasyon, magtuwid at magpatibay sa aming pananampalataya. Aming Diyos, ang lahat ng ito ay itinatalaga namin sa inyo, maging kalugod-lugod nawa ang inyong harapan, ang aming pagsamba. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga sa ating Panginoon at sa ating lahat. Tayo po ba ay pinagpala ng ating Panginoon? Amen. Tulad po na sinabi ng ating presider na sa mga nakaraang araw, linggo, tayo ay dumadaan ng mga pagsubok. Hindi po natin maitatatpuayon sapagkat sabi nga po ng Panginoon, malapit na siyang dumating at tayo ay Kanya pong bibigyan
na pagdadaanin sa mga pagsubok, ngunit hindi tayo dapat magkaroon ng takot dahil parati natin siyang kasama. Amen? Ngayon ay panibagong araw na ating buhay at patuloy natin siyang dadamhin sa kanyang katapatan. Awitan po natin ang ating Panginoong Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, Jesus. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, di nagbabago. Tapat ka nga, di nagbabago. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tunay nga, tapat ang ating Panginoon sa kanyang mga pangako na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Amen? Sapagkat dakila ang ating Panginoon at patuloy siya nating itataas sa ating buhay. Purihin po natin ating Panginoon. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat,
Pasalamatan natin, Panginoon, sapagkat siya'y tapat sa kanyang mga pangako. Kahit tayo'y dumadaan sa mga pagsubok, alam po niya na kung anong kailangan natin. Siya po ang nangunguna. Nangunguna sa puso natin. Siya din po ang nagbibigay ng mga solusyon. At kanyang pinagtitibay ang ating pananalig sa Kanya. Sapagkat alam niya kung ano po ang mga pangangailangan natin. At huwag po tayo mawala ng pag-asa. Siya ay patuloy na nagiging tapat sa ating buhay. At patuloy po natin siyang bigyan ng ating pong pananalig at pagmamahal. Napakabuti nating Panginoon sa ating lahat. At naway suklian natin ang kabutihan din sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, mabuting Diyos na sa akin nagmamahal. Panginoon, napakabuti sa amin. Kay buti-buti
salamat sa iyo pong kabutihan. Salamat po sa iyo pong dakilang pagmamahal. Purihin po natin ang Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa mahalagang bahagi ng ating pagsamba at ang pakikinig sa salita ng Diyos. Atin pong ihanda ang ating mga sarili habang tinatanggap natin ang mensahe mula sa lingkod ng Diyos, ang ating pong pastor. Atin pong ipanalangin ang ating pastor.
Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya ng bagong araw na ito at sa pagkakataong makinig sa inyong salita. Sa oras na ito, itinataas namin sa inyo ang inyong lingkod, ang aming pastor, na maghahayag ng inyong mensahe. Panginoon, puspusin mo siya ng iyong banal na espiritu, bigyan niyo po siya ng karunungan, kaliwanagan, at tapang upang maipahayag ang inyong salita ng may kapangyarihan at katotohanan. Gamitin mo po siya bilang iyong daluyan ng pagpapala upang ang bawat salitang kanyang bibigkasin ay magbigay liwanag, pag-asa at pagbabago sa aming mga buhay. Buksan mo rin po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan upang matanggap namin ang mensahe ng inyong inihanda para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang makinig, kundi maisabuhay din po namin ang inyong salita sa aming araw-araw na pamumuhay. Panginoon, naway ang lahat ng sasabihin ng aming pastor ay maging patnubay, inspirasyon at pagpapalakas sa aming pananampalataya. Ingatan mo siya, Panginoon, bigyan ng kalakasan at patuloy na pagpalain sa kanyang paglilingkod sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan po natin muli ang Diyos? Hallelujah. Hebrews chapter 9 verse 27 says, itinakda na po sa tao na tayo po ay mamatay ng minsan. At pagkatapos po ng kamatayan na yan, ay walang iba po tayong kakaharapin kung hindi po ang paghuhukom. At upang tayo po ay makatakas sa isang kakilakilabot na paghuhukom, sabi po ng Biblia in Hebrews chapter 7 verse 27, inialay na ni Kristo ang kanyang buhay once and for all. Isang beses lang pong inialay, hindi po paulit-ulit. Kaya po, sa panahon natin ngayon, marami po na nakikita sa standards ng Biblia na nagmamataas po, nagpapalalo sa Diyos dahil kanya-kanyang kaparaanan po ng pagpunta dun po sa buhay na walang hanggan. Kanya-kanyang kaparaanan. Nasabi nga po ng banal na kasulatan sa Kawikaan 14:12, meron doong pong binibigay na wisdom sa atin na tila baga po ang tao, no, may alam siya na daan na akala niya po ay ikaliligtas niya. Pero ang dulo ng daanan po na yan ay walang ibang dulot kung hindi kapahamakan. That's clearly in the Bible, it is stated in the scriptures. May alam ang tao na akala niya maliligtas siya, may alam ang tao na akala niya ang daan po na yun ay patungo sa kaligtasan, but the end of that road is destruction. At gayon din naman po ang sinasabi ng Mateo 7:8, mga kapatid, ng Marcos 7:8, no ho, na pilit sinusunod ng tao ang kautusan ng Diyos, pilit niyang sinusunod, pero ang tao po lumalakad sa sarili niyang tradisyon. Kaya po naglipa na po ang maraming mga tao na sila po sa mata ng Diyos ay palalo. This message may be unpopular to some people, especially sa iba-ibang aspeto ng pananampalataya. Pero we have to preach the gospel clearly. Kailangan ipahayag ang salita ng Diyos ng buong buo, walang pagkatakot, dumating man ang panahon, maging ang kapalit po nito ay buhay ninyo, because that is what the gospel is all about. Ang tawag sa gospel sa Tagalog, magandang balita. At dapat nating ipaalam, ang tao po ngayon palalo, ang tao po ngayon mapagmataas, ang tao po ngayon akala niya, sariling daan niya ang kanyang gagawin para maabot niya ang Diyos na nasa langit without following the words of God. Kaya po sa preaching na ito, pinamagatan po nating palalo o pagpapakumbaba. Nasaan po tayo dyan? Doon pa po ba tayo sa mapagmataas? Doon ba tayo sa gumagawa ng sarili nating daan? Doon ba tayo na ayaw nating sundin ang salita ng Diyos? O doon ba tayo sa mapagpakumbaba?
Ang Diyos po, He has tolerated our sin since the time of the Old Testament, no? Ang sabi ng Biblia, hinayaan ng Diyos po na ang tao po'y magkamali, hinayaan niya ang tao po ay lumaban, hinayaan niya na ang tao po ay patuloy na sumuway sa kanyang salita. But we are now in the dispensation of the New Testament. Naririto na po tayo sa panahon na tayo ho ay nasa bagong tipan. At ang iniuutos po ng Diyos na ang lahat ng tao po, lalo-lalo na in the New Testament, ay magsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Many churches today do not preach anymore about sins. Okay lang sa kanila na dumami, tanggapin po ang iba't ibang mga tao without addressing the mere fact na ang tao po ay makasalanan at ipapahama ka ng kasalanan na yan doon po sa dagat-dagatang apoy. Papalad po tayo sapagkat sa loob ng church na ito, hindi man po ganun karami po. And I believe po, ang sabi nga ng Biblia, ang daan papunta po sa langit ay makipot. Ang daan po papunta sa langit po ay makitid. At kakaunti lamang po naglalakad doon at kakaunti lamang po nakakaunawa doon sapagkat napakaluwag po ng daan papunta po sa kapahamakan at marami po ang tutungo doon. Kaya po pag nakita ninyo yung upuan ninyo, Pastor, bakante po yung upuan ko. Perhaps, hindi po nakakatiyak, baka nasaktan na sila sa mensahe ng salita ng Diyos, baka po hindi nila matanggap na sila'y makasalanan, baka po hindi nila natanggap na ang Diyos po nagbigay po ng batas niya sa Biblia na dapat nating lakaran. I praise the Lord, kahit pakonti tayo ng pakonti, dumating man ang panahon na tayo po ay 3 o 2, ako po ay hindi po nangangamba. Where there are 2 or 3 gathered in my name, there am I in the midst of them. Can we all say amen? Hindi po ako natitinag sa dami ng mga atin pong members o sa dami po ng mga uma-attend, katulad po ng sa ibang mga churches. Kasi hindi po kinakailangang madami ang church. Ang kailangan po sa church, yung may mga conviction. Ang kailangan po sa church, handang magsakripisyo kay Kristo. Ang kailangan po sa church, lumalakad sa kanyang kalooban. Sabi nga po ng Gawa, dito po sa 17:30 ng Gawa. Sa mga nagdaang panahon, ay pinalampas ng Diyos ang hindi pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Purihin po ang Panginoong Diyos. Ngunit ngayon, ay iniuutos niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar, na magsisi at talikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Wala na po ngayon yan Kaya mapalad po kayo, nakakarinig kayo ng Word of God. Ang tao ho ngayon, kanya-kanyang bidahan, kanya-kanya pong paraan, kanya-kanya pong pagmamapuri, kanya-kanya pong pagmamataas. Pero pansinin niyo po sa preaching natin, palalo o pagpapakumbaba. May dalawa po tayong makikita rito. Tayo po ba ay hindi kumikilala sa Diyos? Palalo ka, kapatid, mayabang ka. Hindi ka nagpapakumbaba. O tayo po ay nagsisisi at tumatalikod sa ating masamang pamumuhay, mga galak ka, kapatid, sapagkat ikaw po ay mapagpakumbaba. Kaya po makikita ho natin sa mga aral na ito, ikaw ba ay isang palalo o ikaw ba ay isang mapagpakumbaba? Kung ikaw po'y palalo, may panahon pa, kapatid. Magsisi ka at talikuran mo ang iyong masamang pamumuhay. Kung ikaw naman po'y palalo, hingin mo sa Diyos na buksan yung puso mo. Kasi ang palalo po ay hindi kumikilala sa Kanya, hindi ho kumikilala sa aral ng Diyos. May sarili ho niyang daan, may sarili po niyang pamamaraan upang siya'y makapasok sa buhay na walang hanggan. Ama naming makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito at inihiling namin na buksan niyo po ang aming puso. Ang mga aral na ito'y mahahalaga. Baka po kami ay nasa dakong palalo, mayabang, mapagmapuri, mataas, very proud, at kami po, Panginoon, ay wala sa mapagpakumbaba, sa humble, sa may humility, Panginoong Ama. Kaya po, ninanais namin, Lord, saliksikin niyo po ang aming mga kalooban. Sabi niyo po, Panginoong Ama, sa banal na kasulatan, suriin namin at saliksikin namin ang aming mga puso upang malaman namin kung kami po'y nasa tamang pananampalataya. We praise you, Lord, sapagkat alam namin we are totally wretched, we are totally condemned to go to hell, but because of God's mercy, dahil sa awa habag ng aming dakilang Diyos, He shed the blood in the cross of Calvary. Siya po'y nagtigis ng dugo, tumulo ang dugo, pumatak ang dugo,
Ang dugo po na ito ang siyang naglinis, na sabi po ng Biblia, without the shedding of the blood of the Lamb, there will be no forgiveness of all our sins. Kaya maraming salamat po sa umagang ito, na kami po'y hinugasan, nilinis po ng banal na dugo ni Kristo. Ano man sinasadya o di sinasadya, malaki man o maliit, hayag man o hindi hayag na pagkakamali, kami po'y napatawad sapagkat kami nanalig sa tunay na Diyos, ang anak na dakila po ng Ama, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Imulat niyo po ang aming mga puso na ang mensahe na ito may makarating po sa amin ng may kapangyarihan, may pag-ibig, may katalinuhan at pagpapakumbaba. Maraming salamat po. Ang pinakamataas na papurit, pagkilala po at pagdakila at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal na pangalan ni Kristo Jesus. Tayo po ay magsabi ng Amen at palakpakan natin ang dakilang Diyos. Praise God. There are two options. Palalo. Sabi nga ho natin, palalo o pagpapakumbaba. Sabi nga ho natin, pagpapakumbaba. Hallelujah. Dito po sa Bible verse na ito, it was clearly stated in the book of Acts, chapter 17, verse 30, ang hindi pagkilala sa Kanya ng mga tao ay kapalaluan. Marami po mga tao ngayon, they recognize God. Sino pong hindi nakakaalam na may Diyos? Lahat ng tao may Diyos. Ang mga Muslim may Diyos. Ang mga Buddhist may Diyos. Ang mga Hindu po, napakadaming Diyos. Lahat ng mga relihiyon nakarehistro po ngayon sa Securities and Exchange Commission. Malapit na silang mag-4,000. Lahat yan may kinikilalang Diyos. But are we sure that the God we trust is the God of the Bible? Nakatitiyak ba tayo na ang Jesus na tinanggap natin is the Jesus Christ from the Bible? Nakakatanggap po ba tayo ng banal na Espiritu at naliliwanagan tayo sa pagbabasa natin ng Biblia? But are we sure that the wisdom that we are able to get comes directly from the Holy Spirit? Kaya nga po, merong distinguishing fact dito na sinasabi, ang hindi pagkakilala sa Kanya ng mga tao ay pagmamayabang, pagiging palalo, pagmamataas. Ngunit ang pagsisisi at pagtalikod ng kanilang masamang pamumuhay ay patuloy po na pagpapakumbaba at pagkilala po sa Diyos ng Biblia. Ano po ang ating pagpipilian ngayong araw? Number 1 ho, tayo po ba'y mamimili na tayo ay patay? Palalo ho ang patay. O tayo po'y mamimili na tayo ho ay buhay? Yan po ay may pagpapakumbaba kay Kristo. Sabi po ng talata ng Biblia sa Efeso 2:1, Ephesians chapter 2 verse 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Why are we spiritually dead? Yung katabi nyo ngayon buhay yan. Ang palatandaan lalong-lalo niya sa branch po ng medicine na physiology, na ang tao'y buhay, physically, tumitibok ang kanyang puso. Death is the cessation of life. Ang pagtigil po ng physical na buhay ay ang paghinto po ng hininga. Namamatay ang tao dahil humihinto ang kanyang pulso. Ang tao po, physically, ay mamamatay at siya po ay mabubulok base po sa batas ng Biblia dahil ang tao po ay nagkasala at ang kahatulan sa kasalanan ng isang tao ay walang iba kung hindi pisikal at pangalawa ay espiritual na kamatayan. Kaya po yung katabi ninyo dyan, physiologically buhay po yan. Pero ang iniiwan ko po sa inyo, kayo ho ba ay spiritually alive? Kasi may sinasabi si Jesus sa Efeso 2:1, noong unay patay kayo. Bakit daw tayo patay? Madaling ma-distinguish kung patay tayo ngayon spiritually. I will vouch at ako'y naniniwala 100%, ang mga katabi ninyo ngayon ay physically buhay. Naniniwala ho ba kayo? O tignan nyo yung katabi nyo, baka may hindi na humihinga dyan, nagkakamali pala ako. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, ikaw ay buhay. Purihin po Panginoong Diyos. Ako naniniwala, wala akong physically na patay dito. Pero ang sabi ng Biblia, kayo'y patay. In what sense? Hindi naman pala tayo patay physically. Kaya alam niyo mga kapatid, hindi po lahat ng namimit ninyo, hindi lahat ng mga kaibigan ninyo sa opisina, o kaya ho ay sa classroom, o kaya ho kapitbahay ninyo'y buhay. Meron dyan patay. Paano ho namamatay ang tao spiritually? Patay kayo dahil sa inyong pagsuway at sa inyong mga kasalanan.
Alam niyo po, clearly stated, kung nakinig po kayo ng atin pong Bible studies no nakaraan po na Wednesday, ang title po natin ay Pag-aalay o Pagpapakumbaba. Ugaliin niyo po makinig dahil lahat po yung konektado para maunawaan po natin yung buong tema for the first quarter. Magtatapos na po yung March. At baka dun po sa hindi nakakaalam, ang atin pong tema ay matuwid kay Kristo. At yung ma po dyan ay mapagpakumbaba. Patapos na po tayo, baka hindi natin na-get yung essence po. No? Susunod na ho tayo, the month of April to tumutungo sa Diyos. Ano ho yung napakinggan natin nung Wednesday ho? Alam niyo po, sa isang tabernakulo, ito yung modern day church natin, sa isang tabernakulo nung panahon po ng mga Israelita, meron tayong tinatawag na inner corner dyan at saka po yung outer corner. Ang pari ho, lalo ng tinatawag nating mga Levitang pare, sila po nag-aalay ng mga dugo ng tupa na kanilang pinatay para sa ikapagpapatawad ho ng kasalanan ng mga Israelita. At hindi kayo pwedeng pumasok ho sa banal na templo ng Diyos, which is the tabernacle of God, kung ang puso nyo po ay marumi. That's why they have to sacrifice, yung isang tupa na malinis, isang tupa po na walang blemish, yung isang tupa po na mataba, isang tupa po na panganay. Hindi po pwede may sakit. Pag nag-alay po ang isa pong pari ng panahon na yon ng isang tupang may kapansanan, mamamatay siya. Kaya nga may tali yung kanyang paa. Marami na pari mga Levita ang nagsubok pong mag-alay po ng mababang kalidad po ng tupa. Pagkatapos pinapatay sila ng Diyos, hinahatak sila ng ibang mga Levita dahil hindi naging katanggap-tanggap ang kanilang pag-aalay. Doon po sa inner tabernacle, nandoon po nakalagay yung pong malaking box, ang tawag po nila doon, ang tawag po nila yung arko po, ng sakripisyo ng Diyos. In that ark, nakalagay po yung seat of mercy. Yung seat of mercy po, yun po yung takip ng arko. Pag yung arko po na yon, mga kapatid, hindi nyo winisikan ng dugo po nito pong tupa, hindi mapapatawad ang kasalanan po ng lahat ng mga Israelita. Every year po ginagawa yon. Papasok po yung chief priest, dala-dala niya po yung kanya pong pinatay na tupa, at yung dugo po kukunin niya, wiwisikan niya po doon po sa Ark of the Covenant. Yung Ark of the Covenant po, nandoon sa loob niya ang 10 utos ng Diyos. Pero pagka ang tupa po, hindi banal yung dugo, hindi puro yung dugo, mamamatay po yung pari. But Jesus Christ offered Himself. Siya po, hindi pumasok sa tabernakulo, mga kapatid. Pumasok po si Kristo, diretso po sa langit, umupo po sa kanan ng Diyos, and currently, siya po ay nag-i-intercede sa atin. He offered Himself in Hebrews chapter 7, verse 27, once and for all. Minsanan lamang. Ang ganda sana, kung patuloy pa rin yung practice po ng Old Testament. Kaya pag binasa niyo po yung kasaysayan ng Biblia, marami ngayong mga leader ng relihiyon, nagkakamali na, wala na pari ngayon. Jesus Christ is our ultimate chief priest. Yun hindi nila naintindihan historically sa Biblia. Akala nila, ganun pa rin yung damit ng pare, mag-aalay pa rin ang pari ng insenso. In the Old Testament, ganun po. Pero binura na ni Kristo yan. Because Jesus Christ offered Himself once and for all. Pakibasa ulit yung Hebreo 9:24 hanggang 27. Doon yun yung ating tinalakay ng Bible studies natin ng Wednesday. Para maunawaan natin, may isinakripisyo na. Kinakanta nga natin yun Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Totoo yun, it's in the Bible. Pero hindi po yun yung kakainin natin, hindi po yung iinumin natin. Jesus Christ has offered Himself once and for all. Mananampalataya na lang kayo kay Jesus. Hindi na po pa ulit-ulit, itataas, iinom, tataas, iinom, tataas, iinom. Wala po doon. The sacrifice was already given once and for all. Tingnan nyo, ayoko magsabi ng kasinungalingan. Pwede mo bang ikatanggal ito, Pastor? Pwede ho. Ang mga boss ko ay gumagawa nito, pwede ako matanggal ngayon dito. But I'm not afraid. Hindi ako natatakot.
Kasi mas kilala ko ang Diyos at kilala ako ng aking Panginoon. Kahit matanggal po ako. Bakit ko po sinasabi? Kaligtasan yung pinag-uusapan dito, kapatid. Kaya nga tayo ho ba ay patay? Pagpatuloy ka sa paglakad, pagsuway po yun Ang sabi ni Kristo, malabo ho ba yun, kapatid? Gawa 4:12. Ano po sabi ng aklat of Acts, doon po sa book of Acts, chapter 4, verse 12. Walang kaligtasan o walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na wala pong sukat ipagkaligtas ang kahit na sino. Iisa lamang po, basahin niyo po yon. Kaninong pangalan po? The name above every name, Jesus Christ. Juan 14:6, ako ang buhay, ako ang daan, ako ang katotohanan. Walang sino man makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko lamang. Mahirap ba unawain ang katotohanan ng salita ng Diyos? Kung mahirap pa rin po sa inyong unawain, ang sabi po dito, kayo'y patay dahil sa inyong pagsuway at dahil sa inyong kasalanan. Ang sabi po dito, tayo naman binuhay. Kayo ba'y patay o kayo binuhay? Tayo na may binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa. There was once na tayo'y patay. Dahil tayo din po'y sumusuway. Pero, tignan niyo po, naligtas nga kayo dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Mahirap po bang tanggapin po ang Efeso 2:8-9? Hindi ba kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananalig ninyo sa Diyos, sa kanyang kagandahang loob? Hindi sa pamagitan ng inyong gawa. Ito'y regalo ng Diyos sa inyo, hindi sa pamagitan po ng inyong sariling pagsisikap para walang sino man ang makapagmapuri sa Diyos. Do you not know that you have been saved through grace? And this was done through your faith, not of your own works, hindi ng iyong sariling kakayanan. It is a gift of God, not on your own self, ang sabi ng Biblia. Bakit po? That no one should boast, para walang sino man ang makapagmalaki sa Diyos. Wala. Tayo, suway tayo ng suway Ang tinitignan natin dito, di ba may paraan kami Anong paraan ninyo? Magpamiyembro lang sa church, okay na. Mali, kapatid. Hindi nga church yun organization yun Ang church kasi yung mga hinirang ng Diyos. Ang kaparaanan namin, pastor, sundin yung sakramento. Tradisyon yan. Basahin niyo Mark chapter 7, verse 8. Akala ng tao tumutupad siya dun po sa pinag-uutos ng Diyos, pero ang sinusunod niya, walang iba po kundi ang tradisyon ng tao. Nasabi po kanina, mga kapatid, ng Kawikaan 14:12, may daan na tila baga tama sa isang tao, pero ang dulo ng daan na yan, tiyak na kapahamakan. Can we all say amen? Meron po tayong direksyon, may compass. Meron po dapat tayong tignan, may ilaw. Ito ho Kaya kung hindi tayo lumalakad sa liwanag ng salita ng Diyos, ikaw ay patay. Pero kung ikaw po ay naligtas dahil nananampalataya ka kay Jesus, ikaw po ay buhay. Pangalawa, tignan natin. Ikaw ba ay nagkasala ngayon o napatawad? Tingnan niyo po sabi rito, minsan sana lawakan ng isang tao yung kanyang pag-iisip. Kasi akala natin, wala akong nagawang kasalanan itong tao na ito, marami nagawang kasalanan. Sa panahon natin ngayon, marami mga ganong attitude, Tuwan-tuwa ho tayo. Meron tayong binanggit dito sa Biblia, hindi ho ba? Huwag tayong matutuwa na kapag ang kaaway natin ho'y napapahamak, kapag ang kaaway po natin nabubuwal. Pero tignan niyo po yung sarili niyo. Are you so happy right now na buti na lang yung kaaway ko, yung kinaiinisan ko ngayon, ginantihan siya ng Diyos. Let us reassess ourselves. Totoo po, naniniwala ako sa katarungan ng Diyos. Pero, if we use the facts, if we use the legal terms of the Lord Jesus Christ in the Bible, gamitin nyo yung facts ninyo, gamitin nyo yung legal parlance ninyo. Alam nyo ba, lahat tayo guilty sa Diyos? Can we say amen?
ako lang pala guilty sa Diyos, lahat pala kayo ay banal. Can we all say that we are guilty before an almighty and a holy God? Sabihin natin, sige pastor, facts lang gagamitin natin ha. Gagamitin lang natin ho yung legal sa Biblia. Impyerno tayo lahat. We are under God's mercy. Minsan over-focus tayo, no? Akala natin, ay buti na lang, hindi ako haharap sa ICC. Haharap ka kapatid. In the court of Christ. That is the greatest ICC of all. In the court of Christ. Haharap tayo. Si pastor, because of the facts, because of the evidence, am I free from the sight of the Lord? I plead, I am guilty, Lord. Sino mang tao ang napopoot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao. Kaya titignan natin, nagkasala ka ba o napatawad? If we claim that we have committed sins and we acknowledge that the Lord can forgive us, napatawad ka. Can we say amen? Pero kung ang puso natin, buti nga, yan, at least ako, hindi ako katulad ng tao na yan. Ay kapatid, kasama ka sa ICC in the court of Christ. Ano pong sabi po ng Juan 15:22? Kung hindi ako naparito at nagsalita sa kanila, hindi sana mapapatunayang nagkasala sila. The Bible convicts us. We cannot enter the kingdom of God. The Bible prosecutes us. Hindi ka mabuting tao. Lahat ng tao ay nagkasala at ang sabi po ng aklat ng unang Juan 3:15, sino man nagagalit, yung lalo na ngayon, nagpupuyos yung mga damdamin ng mga tao, nagagalit po sa isa't isa, pero kung hindi mo ma-release yan, ano pinakaiba mo sa mamamatay tao? You will be convicted also. Pero yung ICC na yan ng Diyos, in the court of Christ, diretso ka impyerno. Walang special treatment niyan, kapatid. Wala po yan na kakain ka ng masarap, hindi yung bibihisan ka. Sinong papasok diyan? Lahat ho ng tao na nagkasala. Sino po yung guilty sa Panginoon? Lahat tayong naririto. Pero pwede po tayong mapatawad. In what ways? Tingnan niyo po. Sa halip, sabi po ng Efeso 4:32, maging mabait kayo at maging maunawain kayo. Mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Admittedly, we are all sinners. Pastor, admitted po ba kayo na mamamatay tao kayo? Oo. Hopefully po sa inyo, pumasok sa loob ninyo, na once in your life, nagalit kayo. Sa hukuman ni Kristo, it doesn't matter kung kayo physical na pumatay. In the court of Christ, hindi ho mahalaga kung ang galit ninyo walang nakakita. We will be laid bare before the international court of Christ. Doon po sa hukuman ni Kristo, ako na magsasabi mismo, no? Ako haharap. I'm guilty, Lord. I will go to hell. Bakit ho? Ang dami kong pinapatay na tao. Ay, admitin ko na sa inyo, no? Ho? Hindi ko pinatay physically, pero nagalit ako, nakapagmura ako, nakapagsabi ako hindi maganda. Kaya nga, we are all at the mercy of Christ. Pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya nga ho, maging maunawain, maging mapagpatawad, maging mabait kayo. Bakit po sabi ng Panginoon? We are all guilty before the court of Christ. Kaya nga, I'm telling po yung mga taong nakikinig po sa atin. Lahat tayo nagkasala. We are all guilty. Pero ang tanong ho, nagkasala ba tayo o napatawad na tayo? Because if we remain defiant, na ako, pastor, wala akong nagawang pagkakasala, na ako, pastor, talagang hindi ako katulad ng taong ito. I-guard lang natin yung heart natin. Baka dumating yung time po, akala natin, tuwang-tuwa po tayo, nagpapasalamat tayo, napahamak yung isang tao, may katarungan ng Diyos, hayaan natin gumulong ang katarungan. Pero mga kapatid, baka tayo na ho nagkakamali, sobrang galit na yung puso mo. Sobrang akala mo po, banal na banal ka na. But we are all guilty. Ewan ko po pero ako po bilang pastor, binasa ko from cover to cover ang Biblia. I believe, even in the legal aspect, even in the factual aspect of the Bible, ako po,
ay walang pinagkaiba sa mga tao kung minsan kinokondem natin. Lahat tayo nagkasala at mapapahamak tayo sa impyerno, not unless bumaba po yung habag ng Diyos at mapatawad tayo ng Diyos dahil po kay Kristo. Can we say amen? Yan. Kaya po wag tayo masyadong hat na hatho na i-condemn ang isang tao, i-condemn po kahit na sino po. Kasi meron pong hukuman ng Diyos. Basta akong prinsipyo sa Bible, matatagpuan natin sa Kawikaan, wag mong ikatutuwa ang kapahamakan ng iyong kaaway, lalong-lalo na wag mong ikagagalak kapag siya ay nabubuwal. Yun ang prinsipyo ko sa buhay. Kasi po, baka tayo na nagkasala, hindi pala tayo napatawad. I'm sharing this to you para tayo po completely mapatawad po ng Diyos. Ikatlo, ang sabi po dito, tayo ho ba ay walang pag-asa dahil palalo tayo? O tayo ho ba ay may katiyakan dahil tayo ho ay mapagpakumbaba? Ano ho ba yung palalo? Ang sabi ng Efeso 2:17, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayan ng Israel at saklaw ng tipan na nagbabatay sa mga pangako ng Diyos at nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ang atin pong puso ngayon, nagkaroon tayo ng pananalig sa Diyos. At yung puso po natin na yan, mga kapatid, kaya tayo nananalig sa ating Panginoong Diyos. Kasi we know we will be saved because of our faith. Ang daming mga tao ngayon, wala ng pag-asa. Bakit wala silang pag-asa? They have rejected the mercy, they have rejected the message of the good news. Pero, sinasabi nga rito, it is by faith. Sabi nga ho natin, by faith. Sa pananampalataya, it is by faith that you have been saved through grace. Kaya nga sabi ho dito, ang pananampalataya, katiyakan na mangyayaring ating inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Katiyakan. What is our heart? Lord, pinatawad niyo po ako. Tiyak ka, kapatid, nilinis ka ng Panginoon. Lord, nananampalataya ako sa inyo, I bear naked before a holy God. Maliban na lang i-claim ninyo, marami ho kasi sa atin, self-righteous tayo, mga kapatid, pasensya na ho. Hindi ako nakapatay, pastor. Whenever I pray to the Lord, hindi ko sinasabing gayahin ninyo, I pray to the Lord, asking God to forgive me because I have killed so many people. Sasabihin nyo, pastor, mamamatay tao kayo, not in the physical aspect po. 1 John chapter 3, verse 15. Yung natuwa ka lang po sa kapahamakan ng isang tao, kahit kaaway mo yon, kahit nagkamali yung tao na yon, wala kayong pinagkaiba doon in the court of Christ. Yung po bang tao ho na nakita ninyo na lugmok na sa hirap o kaya yung isang tao ho na namatay ho yung kanyang anak, tuwan-tuwa ho kayo, at dahil nga, buti nga, drug addict yung anak mo, namatay yung anak niya, you will go in the court of Christ. O kaya tuwan-tuwa ka, ay nagpapatay po, pastor, buti na lamang po, pinarusahan. You will go in the court of Christ. Kasi ang igbabatay sa iyo ng Diyos, hindi po yung physical na pagpatay. Babasahin ko lamang po para makita po natin. Dami kasi po sa atin, kuminsan we tend to become self-righteous at hindi natin nakikita po yung talagang kahulugan po ng salitang pagpatay. Ay baka mabigla po kayo, paghaharap natin kay Kristo, you are guilty ng pagpatay. Bakit po? Tingnan niyo po in 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Sabi niyo nga ho, napopuot. Kaya isa pong salita sa napopuot po, yung pong natutuwa ka na napahamak yung kaaway mo. Yung natutuwa ka naman ho na yung isang kapitbahay niyo nagda-drugs na patay, pareho ho yun. Walang pinagkaiba po yun. Kaya tayo ginawa ng Diyos na ilaw po at asin ng sanlibutan because yung heart natin, ang sabi nga ng Biblia, binigyan po ng pag-asa ng Diyos. Sino po yung mga may pag-asa? Sabi po,
Nooy nabubuhay ako sa mundo. Bakit ho? Kasi ang mundo na ito, walang pag-asa. Bakit walang pag-asa ang mundo na ito? Ang mundo na ito, pinopromote po galit. Ang mundo po na ito, pinopromote po, alam niyo yung vendetta, no ho? Ganyan-ganyan lang ho yan eh. Nakaganti ka ngayon, susunod na naman, gaganti na naman, gaganti. Transmission ka pa ng pag-i-inflame ng galit ng kapwa mo. I'm telling you po, no, sana huwag kayong magagalit. Darating ang panahon, pagharap mo sa court ni Christ po, magigilty ka niyan, kapatid. Bakit ho? Tuwan-tuwa ka, napahamak yung kalaban mo. Magigilty ka. Bakit? Tuwan-tuwa ka, napatay yung adik. Ang puso po ng isang mananampalataya, he looks up himself, guilty. Ako yon, Panginoon. Ako po yung mamamatay tao. Ako po yung haharap sa korte ninyo. At sa court ni Christ, uulitin ko po sa korte po ni Kristo, wala kang magaling na abogado dyan. Sa court ni Kristo ho, wala kang warrant of arrest dyan. Sa korte po ni Kristo, wala ka pong kahit na anong dahilan dyan. Sa korte po ni Kristo, wala kang masasabing mayaman ako, makapangyarihan ako, dati akong Pangulo. Wala kang masasabi sa kanyang harapan. Bakit ho? You will be bare naked. Hubad. At pag sinabi po ng dakilang Panginoong Jesucristo, you are guilty beyond reasonable doubt. Umalis ka sa akin, ikaw na gumagawa ng kasamaan. That is the greatest disaster of your life. Sa korte ho, nag-a-appeal pa ang mga abogado eh. Meron tayong tinatawag na temporary restraining order. May tinatawag po tayo na nagpapile po sila ng motion for reconsideration. Pag sinabi po ni Kristong guilty ka kasi hindi natagpuan si Kristo sa puso mo, puro poot, puro galit, wala yung pag-ibig eh. Ang sasabihin sa iyo ni Kristo, depart from me, you evildoer. Mag-aabogado ka sa sarili mo nun. Hindi ba, Panginoon, sa pamagitan po ng Biblia, nangaral po ako? Hindi ba sa pamagitan po ng Biblia, kami po'y gumawa ng iba-ibang mirakulo? Ano pong sasabihin ng dakilang judge po natin? Away from me, you evildoer. Depart from me. Ikaw na gumagawa ng kasamaan. Tayo ho ba ay walang pag-asa? O tayo po ba ay may katiyakan? Kaya mahirap po pag ginamit po ng Diyos yung legal niya. Ito po, salamin po ito ha. Dito nagkakamali yung maraming mga pastor. Ang tinatawag ko doon, mga legalistic na pastor. Tinitignan nila, ay nagawa ko ito. Nagawa ko yung 10 utos, nagawa ko. Hindi ho. Kaya ho ginawa ito para ipamukha sa atin, hindi mo magagawa ang kabuuan ng salita ni Kristo. Can we say amen? Kaya isa lang ang kailangan. Awa, habag, grasya, unmerited favor. Na talagang everyday ho, magsaya kayo. Thank you, Lord. Pagkagising na pagkagising sa umaga, salamat niligtas mo ako, Panginoon. With a humble, pure, broken, and contrite heart na talagang, I am a murderer, Panginoon. Ako po'y mangangalon niya. Ako po'y magnanakaw. Lahat na ho ng sinasabing kasalanan dito, nakaako sa atin yon. Kaya hindi ko lang alam po, pag ginamit sa inyo ng Diyos yung factual at legal, ewan ko po kung papasarin kayo sa hukuman po ni Kristo. Anong gusto niyo po? Katarungan o habag? Pag ginamit sa atin ang katarungan ni Kristo, ako na po unang-unang maglilid po sa inyo, dediretso tayo lahat sa impyerno. God is just. Ang punishment po ng kanyang katarungan, wag nating hihingin po sa Diyos na, Lord, gawin mong makatarungan ka sa sarili ko. Pag ginawa po ng Diyos ang katarungan niya sa atin, walang makaliligtas sa atin. But we have to ask and request for what? Kahabagan mo ko, Panginoon. Maawa ka sa akin. Iligtas mo ko, Panginoon, sapagkat ako po'y makasalanan. At ang sabi po ng Biblia, ikaw ngayon ay makakaroon ng katiyakan sa mga bagay na inaasahan mo. Ang inaasahan nating Christian po, hindi na itong mundo na ito eh. Hindi na po gagaling ang mundo na ito. This world is very corrupt. This world is headed for destruction. Ang inaasahan natin yung buhay na walang hanggan. Can we say amen? Sino po umaasa sa langit dito? Palakpakan ninyo ang Diyos. Wala na po sa mundo na ito, wag na ho kayong aasang gaganda pa, bababa pa ang presyo ng bigas ng 20 pesos. Hindi ho mangyayari yun. Hindi ho mangyayari ho yun. Kasi ang tunay ho na katarungan ng Diyos naroroon po sa langit.
pahirap po mundo. Hindi naman kasi ako namamalengke ho, may bigas po ako sa UST. Magkano na ho yung 1 kilong bigas ngayon? Magkano na ho? 60? 60 pesos? Ano pa aabutan ng mga anak po natin? Pero expected yon kahit na sino pang pumalit na presidente ho, pahirap ng pahirap po ang buhay ng mundo. Darating po ang time, pag talagang medyo wala na tayo sa mundo na ito, ang 1 kilong bigas, 1,000 piso eh. Yung mga wala na tayo rito, aabot tayo sa punto na ganun ho. Pero lahat ng mga anak natin, kaya ituro nyo po na may Kristo, para po pagdating ni Kristo, i-rapture po yung mga anak natin. Yun po ang dapat nating gawin ngayon. Kasi pag hindi natin ginawa yun, baka maiwan po yung mga anak natin dito sa pagdating ni Kristo. Ika-4, tignan nga ho natin, meron ho ba tayong poot, yung galit po, o yung kagandahan ng loob ng Diyos? Lately, ang hirap pong magbukas ng social media ngayon, ano ho? Puro galit. Nakikita nyo ho? Palitan galit. Ano pong sabi? Ang nasa puso po ba natin o yung poot o yung kagandahang loob ng Diyos? At sabi po ng Biblia, ngunit dahil matigas ang inyong ulo at ayaw ninyong magsisi, lalo mong pinabibigat ang parusang igagawad sa iyo ng Diyos sa araw na ito. Kung kailan ipapahayag po yung poot, nagalit ka, siyempre, ang sukli po ng Diyos dyan, galit din. Kaya nga tinuturuan po tayo ng Diyos na magpatawad pastor, kaya ako galit sa kanya, hindi siya marunong magpatawad. Siya yon, siya mapapahamak sa impyerno. Pero yung puso mo, i-guard mo, kapatid. Baka mamaya, galit na galit ka, wala naman para kayong pinagkaiba, pareho rin pala kayong tutustahin sa impyerno. It sets the difference na ang kaaway pong napapahamak, nandun po yung habag ninyo. Kasi ano pong sabi po ng Matthew chapter 6 verse 14, sino man ang hindi marunong magpatawad ng kanyang kaaway po, no? Hindi rin patatawarin ng Diyos, pero kung sino pong marunong magpatawad ng kanyang kapwa, patatawarin din ng ating Panginoong Diyos. Hindi po ako nagsasabi po na ako'y mabuti, kaya nga sinasabi ko po sa bawat isa sa inyo, kung ako po'y hahatulan ng Diyos, based on the facts, based on the legalities of the Bible, I plead guilty. Hindi na po ako hahanap ng abogado ko. Ako po mismo, pagka babasihan ko po ito, kaya nga, Lord, nagpapasalamat ako dito kasi tinuro nito yung habag Tinuro ho nito yung kagandahang loob ng Diyos Kung wala ho yung habag, yung grasya, yung kagandahang loob ng Diyos po, ay we will plead po. Talagang kakalad ka rin tayo ng anghel ng Diyos. Haharap tayo kay Kristo, sasabihin nyo, Panginoon, ako po hindi naman mamamatay tao. Ilalapat sa atin yung unang Juan. Pero dumating ba yung time na tuwa ka na yung kalaban mo'y dinudurog, pinahihirapan, pinarurusahan? Mali ho siya. Ay, ikaw din, mali ka rin kapatid Sasabihin sa atin ng Panginoon, depart from me. Pero kung halimbawa nakita naman sa puso natin, pastor, yung kapitbahay namin, drug addict ho yun Pero nung pinatay, nahabag po ako talaga. Pati yung pumatay po sa kanya na pulis, kinahabagan ko rin kasi hindi niya alam yung ginagawa niya Mapupunta rin po sa kapahamakan yun pag hindi nakapagsisi. Pagka ganun po yung attitude natin, baka po ang ibibigay ng Diyos sa atin ay yung kanya pong kagandahan ng kalooban. Sabi po dito ng Roma 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa atin yung kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan. Ayan wala na tayo sa legalities Wala na tayo sa facts. Sana maunawaan niyo po yung sinasabi ko. Kaya po yung maraming magagaling sa Biblia, hahatulan sila ayon sa Biblia Kasi hindi sila nagpailalim po sa habag ng Diyos. Ito po. Ano pong sabi rito? Ayan po, Dahil kayo'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi kayo ay nasa ilalim ngayon ng kagandahang loob ng Diyos. We remove all legalities. Inaalis po natin yung batas ng Diyos ngayon. Ang pinapalit po ng Diyos, inilalagay sa puso natin, awa ko na lang sa iyo, anak. Can we all say amen? Habag ko na lang sa iyo, anak, kaya kita papupuntahin sa langit. Inamin mo naman, mamamatay tao ka talaga, anak. Ako, hindi ko pwedeng sabihin po nagmamalinis ako, based on 1 John chapter 3, verse 15. Ewan ko lang po kung kayo, kung talagang sasabihin niyo ako, pastor, wala po talagang kinagalitan. Banal na banal po ako. Wala po akong panahon na talaga pong minura ko yung kaaway ko, nagparinig ako sa Facebook, gumawa ako ng...
We are all guilty before an Almighty God. Kaya tinuturo sa atin ng Diyos, may pagpipilian kapatid ngayon. Sino po ang gusto po ng pagpapala? Magsabi ng Amen. Sino po ang gusto ng sumpa? Magsabi rin ng Amen. Marunong po tayo alam natin yung judgment call At kung gusto po natin mga kapatid po ng pagpapala bilang pangwakas, sabi po ng aklat ng Deuteronomy chapter 11 verse 26 to 28, may choice. May choice. Ano po yung choice? Sa araw na ito, ngayon yon. You can make your choice right now. Sa araw na ito, bibigyan ko kayo ng pagpipilian. Sabi nga ho nyo, pagpapala o sumpa. Gusto ba ho natin ang tayo ho ay mapagpakumbaba o tayo ho ay palalo? Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos, ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang utos. Mga kapatid, tayo po'y tumayo. Palakpakan po natin ang dakilang Ama. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat po kami sa inyo pong itinuro sa amin. We are all guilty in the court of Christ. Lahat ng aming nagawa, sinalita, inisip, nilakaran, malaki, maliit, hayag o hindi hayag, sinasadya o di sinasadya, pag wala po ang habag ng Diyos, pag wala po ang unmerited favor, pag wala po, Panginoong Diyos, ang awa sa amin, kami po ay guilty sa harapan po ng inyong hukuman. Salamat na lamang po at meron po kaming tagapagligtas. Kung paano po si Kristo po ay naging mahabagin, ilagay niyo po sa puso namin, Panginoong Ama. Huwag naming ikatutuwa po ang kapahamakan ng aming mga kaaway at huwag kaming magagalak, Panginoon, kapag ka po ang amin pong mga kaaway ay nabubuwal. Ilagay niyo po sa aming puso, Panginoon, na kami po'y mamamatay tao rin, Panginoon. We cannot escape the justice of God. Huwag namin hingiin po ang katarungan mula sa inyo. Ang hingiin po ng bawat isa, habag, awa, at konsiderasyon, Panginoong Ama. Sapagkat kung paiiralin niyo po ang inyong batas, pairalin niyo po ang legalities ng Biblia, pairalin niyo po ang lahat ng facts ng Biblia, we cannot stand before your court because we are all guilty beyond reasonable doubt. Panginoon, sana po ang mensahe na ito ay nakarating po sa bawat puso namin. Ano po bang pagpipilian namin ngayong araw na ito? Kami po ba'y pipili na maging palalo o kami po'y pipili na maging mapagpakumbaba? Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na mabuksan ang aming isipan, mabuksan ang aming mga puso, at sa pagpapahayag po ng banal na salita na ito, Panginoong Ama, makita po namin sa aming puso na kami po'y nagkasala din at hindi makakaabot sa kaluwalhatian ninyo. Pagpalain niyo po ang bansang Pilipinas, pagpalain niyo po ang Peace of Harvest Christian Ministry, lalo tigit po pagpalain niyo rin po ang Marikina City at ang lahat ng aming gawain po ng pagpapahayag ng inyong banal na salita. Muli, Ama, ang pinakamataas na papurit, pagdakil at pagkilala ay tanging sa iyo lamang po. Sa banal na pangalan ni Jesus, tayo po lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon naman po ay may pagkakataon tayong parangalan ng ating Diyos Ama sa pamamagitan ng pagbibigay. Sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat ng iyong ani. Sa gayon, ang iyong mga bodega ay mapupuno ng kasaganaan at ang iyong mga sisidlan ay aapaw sa mga bagong anak. Ito ay paalala sa atin na ang ating pagbibigay ay isang paraan ng pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya kailanman uubusan ng pagpapala para sa atin. Kapag inuna natin siya, siya ang magpupuno ng ating mga pangangailangan. Kaya ipagkaloob po natin ang ating mga ikapu at handog ng may kagalakan at pasasalamat. Tayo po ay makibahagi sa gawain ng Diyos. Habang inihahanda po natin ang ating mga kaloob, manalangin po tayo. Lord. Mapagpalang Ama sa langit, maraming salamat po sa inyong katapatan at walang hanggang biyaya sa aming buhay. Lahat ng aming tinatanggap at nagmumula sa inyo. At ngayon, may
bukas sa pagbibigay. Turuan mo kaming mga magbibigay ng may pananampalataya, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa aming pagmamahal at pagtitiwala. O Diyos, sa bawat magbibigay at sa mga pusong nais magbigay, ngunit wala pang kakayahan, idinadalangin po namin ang inyong patuloy na pagpapala, kasaganaan at proteksyon sa aming mga buhay. Dalangin namin na ang pagpapalain mo ang aming kabuhayan, trabaho, negosyo at pamilya upang patuloy naming maranasan ang iyong kabutihan. Panginoon, gamitin mo po kami bilang daluyan ng iyong pagpapala at naway ang aming mga puso ay laging puno ng pasalamat at pagtitiwala sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa pagsikat ng araw, mukha mong natatanaw, pag-ibig mo ang nararamdaman. At sa pagsapit ng dilim, tanging ikaw pa rin ang kaganapan para sa akin. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago sa buhay kong ito. Biyaya mo'y sapat, Panginoong Jesus, di ka nagbabago noong, ngayon at magpakailanman. Espesyal na parte na ito upang ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa bawat buhay ng ating mga birthday celebrants saka mga birthday anniversary. Happy birthday po, March 17, Sister Malu Luklukan. March 18, Sophia Haley Siason. March 21, Sister Tricia Talag. At wala na po sa anniversaries. Alright. So, bilang isang pamilya sa pananampalataya, nais naming ipanalangin kayo at ipaabot ang aming pagbati. Kaya't kung kayo po ay isa sa mga natawag na may kaarawan, maaari po namin kayon imbitahan na tumayo sa harapan para po namin ipagpanalangin po namin kayo. Okay, let's lay our hands to our sister. Aming mapagmahal na Ama sa langit, maraming salamat po sa buhay ng aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Tunay ngang ang bawat taon ay patunay ng iyong katapatan at pag-ibig at pagpapala sa kanila. Panginoon, hinihiling po namin na puspusin mo sila ng kalakasan, karunungan, at kasaganahan ng biyaya sa panibagong taon ng kanilang buhay. Bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan, masayang puso, at matatag na pananampalataya sa inyo. Pagpalain mo po ang kanilang mga pangarap, trabaho, pamilya. Patuloy mo silang samahan sa bawat hakbang ng kanilang buhay at naway lagi nilang maranasan ng iyong gabay at proteksyon.
Salamat po sa inyong patuloy na pagmamahal at biyaya sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Happy birthday. Yan, bago po tayo magwakas sa ating gawain, ang nais lamang po namin ipaalam ang ilang mahahalagang announcement. For March 23, presider si Sister Linda Soriano. Tithes and offering, Sister Linda Soriano. Flower bringer, Pastor Melvin and Sister Jean Visda. At para naman po sa Bible study, every Wednesday, 7 o'clock in the evening, at our Facebook page. Yan, tune in lang po kayo sa page natin. And for the prayer meeting, every day, 5 a.m. to 6 a.m., every Friday, Saturday, and Monday, 8 p.m. to 9 p.m. via Facebook Messenger. Join us and be part of the prayer circle. For those po na hindi pa part of the, or not connected sa Facebook Messenger, you can reach Sister Emmy and our pastors na para po i-add po kayo doon. Ayan. At inaanyayahan po namin kayong lahat na makibahagi at maging aktibo sa mga gawain ng ating simbahan. Tayo ay isang pamilya sa Panginoon at mas lumalago po tayo sa pananampalataya kapag tayo ay nakikiisa sa paglilingkod at pagsamba sa Kanya. Ngayon naman po ay tinatawagan ko po ang ating pastor for further important announcements and final benediction. Table, tayo magdadala ng table. So yung ibig sabihin po, yung mga magninegosyo po, magbebenta, ito po yung mga dadali natin, kasi nung tinignan ko, wala po silang available. Malaking extension cord. Sana po meron tayong mahabang extension cord. Kung may iluluto po kayo, conduction lang po, hindi po pwede gasol. O kaya pwede microwave, mga conduction, lang po, oven, pwede nating gamitin. At ang singil po kasi, pag hindi po kayo yung pastor na miyembro, 1.5. So since kayo naman po ay nasa loob ng church natin, ipangalan nyo na lang po sa akin. Para po ang singil po nung negosyo ninyo ay 1,000 na lang. Okay? So siguro po, ang size ng table ay 2 meters by 2 meters. Pero wala naman sinabi po na hindi pwedeng lumagpas ng kaunti. Sabi ko, paano kung medyo malaking table na kaunti? Dahil sa isang table po yata, 2 o 3. Sabi po nung organizer, pwede naman pong, anuhin nyo na lang, as a whole na lang yung negosyo, pero sa kita, hiwalay po kayo siguro. Ilagay na lang natin sa isang table. So yung mag-usap-usap po, yung mga gustong maglagay po doon, taga-puray, magtitinda ng mga gulay, yung magtitinda po ng mga kakanin, magtitinda ng everlasting po, kahit sa isang table na lang po, kasi for the second table, it is going to be 1,500. Ang mavavouch ko lang po na 1,000, yung pong nakapangalan sa akin. So, yung mga negosyo ninyo, i-under ko na lang po sa name ko para 1,000 na lang po. Tapos kayo na pong bahalang maghati-hati po doon. Para naman po sa entrance fee natin, dahil mapupunta po sa insurance ng mga pastor. Ang mga pastor po ng Marbal, kung minsan naaawa po ako, pag nagkasakit po, wala po silang insurance. Kaya yung 10 pesos po, tulong na lang natin sa mga pastor po yun, nandyan po lahat yung mga tickets. So pwede po tayong mag-avail, kung may isasama kayo. Kung halimbawa ho, na pwede daw po invitein nyo po yung mga malalaki, matitipununin yung kapitbahay, yung mga sanay po ng bardagulan, iimbitahin nyo po. At isama natin doon po para malakas yung team natin. Sabi nila, pwedeng mag-invite po eh. So, wala po tayong wala po tayong orange na t-shirt. Kaya ang gagamitin po natin, yung pong Jesus Reigns. Pero si Crisel, na-instruct na kita, may mabibilan po tayo ng mga parang panyong malalaki. Magkano yun, Crisel? For 40 pesos. Parang magbo-boy scout na lang tayo, gano'n nakatali ho rito. Tingnan natin kung ano mas magandang paraan po, dito po sa arm o dito po natin ilalagay. Tapos yung banderitas natin, nakakita ko sa Shopee yata, parang may 7 pesos isang siguro po, chair, pwede tayong kumuha. Kahit mag-order tayo nung gano'n po, na
orange po na parang triangular na flag, 7 pesos po isa. Pero kung makakagawa, Sabado na po yon, baka mapagod naman yung kabataan natin, baka mas makamura po, kung ganon, kasi 7 pesos yung isang ganon po na banderitas po. So magkita-kita po tayo doon. Ang start po ng program natin ay 8:00 po. At ulitin ko po, i-invite nyo po, sama nyo po yung inyong mga anak. Itago nyo po yung ticket ninyo, may mga raffle po, may mga contribution po yata yung City Hall. Baka po mamaya manalo po kayo. Tago nyo po yung ticket ha, wala pong pangalan niya, number lang po yan. Hindi ibibigay po yung premyo sa inyo pagka wala po kayo nung number niyan. Kaya pag pinutol po ninyo yan, iuhulog yung kabila po sa tambiolo, tapos yung inyo namang control number po, kahit na umiyak kayo ng dugo pag wala ho yun, hindi ibibigay yung papremyo po sa inyo. No ho? So sayang naman din po yon. Tapos sama ninyo yung mga anak po ninyo. Kasama din po sila sa ticket. Ano ho? Isama nyo po yung mga kapitbahay ninyo. Masaya po ito. May programa po tayo. 8:00 po yan. At meron tayo pong gagawin po na pagmamarcha sa loob po ng Marikina Sports Center at kasama rin po ang lahat ng mga tindahan po ng mga pagkain po doon. Kaya po ipaalam nyo lang sa amin kaagad, Pastor, meron pa kaming isang table, baka kulang ho yung table. Ngayon kung kasya na ho, mag-usap-usap po lahat ng negosyante rito ho, magdala kayo ng medyo malaki-laki na table, magdala kayo ng lahat ng produkto ninyo, i-under ko na lang sa pangalan ko yon. Tapos, pagka po kayo ay, alimbawa ho, kukunin na ninyo yung mga kinita po ninyo, kayo na hong bahala. Sana walang awayan, na alam natin kung ano yung mga paninda po natin. Kung one table po, 1,000, nakarehistro kasi sa akin po. Pag may second table, hindi po miyembro ng Marbal, you are going to pay po 1,500 na. So, may mga katanungan ho ba? Baka meron pa po. Pwede nyo ho kaming tanungin mamaya sa labas, kung ano pa ho yung ano. Magdala po kayo ng mga tubig po ninyo, Siyempre, may mga kapatid po tayo magnenegosyo ng tubig. Kung gusto niyo tumulong, wag na kayo magdala ho. Kung gusto niyo makatipid, magdala ho kayo. Tsaka payong ho. Tsaka magdala rin po kayo ng, kung kailangan po ng upuan, kasi baka may hindi makaakyat sa taas. Di ba, may problema na po tayo sa tuhod. Dala po tayo ng sarili nating upuan po. Baka pwede ho na, doon na lang tayo ho sa first floor o doon na lang po tayo doon po sa hindi na mahirapan yung tuhod natin. Tayo po lahat ay tumayo. Praise God. Napakabuti niyo po, Panginoong Diyos, na patuloy may paalala palagi sa amin. Lord, make our heart contrite, broken, at patuloy po na mahabagin dahil alam namin, Panginoong Diyos, we were able to receive salvation because of your mercy. Gayon din naman po, Panginoong Ama, tignan din namin ang aming mga sarili as a reflection po ng Biblia na lahat ng pinag-uutos ninyo, even the very core of the 10 Commandments, bagsak kami lahat dyan, Panginoon. Sapagkat totoo po at mananatili ang inyo pong mga sinabi sa Biblia, lahat ng tao'y nagkasala, wala ni isang gumagawa ng mabuti, at Panginoong Diyos, ang lahat ng aming pong pagkakasala ay haharap kami sa hukuman ni Kristo. But thanks be to God, mabuti po ang Diyos, nagbigay ng kaparaanan sa amin upang kami makaligtas po sa banal na galit ng Diyos. At ito po ay sa pamagitan ni Kristo. Kaya salamat po, Panginoong Jesus, sa pagbibigay niyo po sa amin ng awa, sa pagbibigay po sa amin ng habag, sa patuloy po na pagre-remind sa amin, mag-umapaw ang puso namin ng pag-ibig, Panginoong Ama, at patuloy po pasalamatan namin ang kabutihan ng Diyos sapagkat kami po'y naligtas at tagapagmana po ngayon ng buhay na walang hanggan. Kung kami po'y nagagalit sa aming puso, pawiin niyo, Panginoon. I-allow niyo po sa church na ito, Panginoong Ama, na patuloy po ang puso po namin, Panginoong Diyos, ay tumingin kay Jesus, wag sa tao. Magdepende po sa salita ninyo. Hindi po sa iba't ibang mga ideolohiya, hindi po sa iba't ibang mga prinsipyo, hindi sa iba't ibang paniniwalang politikal. Kundi ang aming puso, Panginoong Diyos, ay nakasentro kay Jesus, nakasentro sa kanyang aral, at lalo tigit po sa pagpapalaganap ng pag-ibig na tinuro nyo sa Biblia, Panginoon, ang tanging makapagliligtas po sa amin sa buhay na walang hanggan. Kaya po sa pamagitan ng kapangyarihan ng Ama naming nasa langit, at gayon din naman po ng pag-ibig ni Kristo Jesus. Sa pakikipisan po ng Santo at Banal na Espiritu, muli ko pong binabasbasan, Panginoon, ang lahat ng inyo pong mga hinirang. Pagpalain nawa't ingatan kaming lahat ni Yahweh, kahabagan nawa't subaybayan kami ni Yahweh, lingapin nawa at bigyan kami ng kapayapaan ni Yahweh ngayon at magpakailan paman. At gaya po ng pangako ninyo that surely goodness and love will follow us all the days of our lives and we will dwell in the house of the Lord forever.
Tunay nga po, napakabait ng ating Panginoon. Dakilang ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya wag po tayo matakot. Tayo po ay manatiling mapagkumbaba sa harapan ng ating Panginoon. At patuloy na kung kaya tayo naman ay gumadaan sa mga pagsubok, huwag tayong mag-alala sapagkat kasama po natin ang ating Panginoon. Amen? Awitan po natin siya. Dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Ang Panginoon ay ating pupurihin. Ang Panginoon ay ating dakilain. Walang katulad ang pag-ibig niya. Siya'y laging tapat, walang kapantay ang Panginoon. Sa ating buhay, dakila siya, dakila siya, dakila siya, dakila siya. Kahit maglaho ang buong mundo, tanging si Jesus ang sandigan mo. Dakila siya. Maraming salamat po sa ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli sa March 22 at sa isang